Magandang gabi, Ryan. Kumusta na itong mga nasugatang sundalo? At ano ang naibigay na tulong sa kanila matapos ang insidente? Yun sa ngayon ay kasalukuyang nagpapagaling sa Camp Ricarte Station Hospital sa Western Command itong sundalo na malubang nasugatan dahil nga sa nangyaring rotation and resupply mission dyan sa Ayungin Shoal noong Lunes, at binigyan din siya ng financial assistance ng Armed Forces of the Philippines. Hinajak ng mga Chinese Coast Guard ang lehitimong operasyon na rotational and resupply mission ng Armed Forces of the Philippines sa BRP Sierra Madre nitong Lunes, ayon kay AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. Tinawag niyang pamimirata ang ginawa ng Chinese Coast Guard personnel kung saan inipit ng dalawang steel-hulled boat ng Chinese ang rigid-hulled inflatable boat ng Philippine Navy. Sa kasapilitang sumampa ang mga Chinese sa rib ng mga sundalong Pilipino. Dinakaw din ng mga Chinese ang 7 baril na disassembled at nasa gun case pa. Ihahatid sana ito ng mga sundalo sa BRP Sierra Madre. For me, this is piracy already, no? Piracy, because they boarded our boats illegally. They got our equipment, no? Again, parang mga pirata na po sila dun sa mga ginawa nilang actions na yan. Sinira din ang motor ng RIB, communication device, at binutas ang mga RIB. Kinuha ang ibang mga gamit, kabilang na ang mga cellphone ng mga sundalo. The number of firearms that were looted, they are CAR 15, so long firearms ito. 7 firearms were looted and forcibly taken. Meaning, nandun sa bag kasi yung mga yan, binuhat nila. Initially, they destroyed the communication equipment, the outboard motor, sinira nila yon, then other navigational equipment, and they even took the personal cell phones of our personnel. Sinubukang lumaban ng mga sundalo pero dahil wala silang armas, wala silang magawa kundi ipagtanggol ang sarili gamit ang kamay. Outnumbered din ang mga sundalong Pilipino. Isang RIB ng Philippine Navy kontra sa 8 steel boat ng China. Ito rin ang unang pagkakataon na nakaengkwentro ng mga sundalo ang mga Chinese na may mga bolo, sibat, kutsilyo at iba pang matutulis na bagay, at binabantaan ang mga sundalong Pilipino. We saw in the video how the Chinese even, no, threatened our personnel by pointing their knives at our personnel. Despite this, lumaban po yung ating mga sundalo, no? Lumaban po with their bare hands, no? With their bare hands. Makikita nyo po, tinutulak nila yung rib ng Chinese Coast Guard palabas, no? Palayo. They were preventing the Chinese Coast Guard from hitting them. Walang hawak na mga armas ang mga sundalo para maiwasan ang persepsyon na pagsasagawa ng armed operation. Now, one of our guidance when it comes to the conduct of RORI, no firearms will be handled or shown by our personnel to the Coast Guard personnel. And we are doing that to avoid misperception that we are conducting an armed operation. So the firearms were looted actually, and they were disassembled. Dahil sa insidente, naputol ang isang daliri ni Seaman First Class Jeffrey Pacundo nang maipit dahil sa pagsampa ng steel boat ng China sa rib ng Philippine Navy. Kanina dinalaw ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. upang personal na tignan ang kanyang kalagayan. Kinausap din ang ibang mga sundalo upang pataasin ang kanilang moral.
Ginawaran siya ng Wounded Personnel Medal bilang pagkilala sa kanyang katapangan. Ayon kay First Class Jeffrey Facundo, payag pa rin ito na magpa-deploy sa lugar kung siya ay gumaling na. Pagka gumaling ka ba, may balak na bumalik? Sir, saan sir? Very good. So, maganda yung attitude na yan. Sa kabila ng insidenteng ito, ayon kay General Browner, nananatiling mataas ang moral ng mga sundalong Pilipino. Nakausap na daw niya ang mga sundalong nakaestasyon sa BRP Sierra Madre at iba pang sundalo na nagbabantay sa ibang maritime detachment ng AFP. May panawagan naman ang AFP sa China na ibalik ang kanilang mga ninakaw at bayaran ang kanilang mga nasira. So our action now is that we are demanding that the Chinese return our rifles and our equipment, no? And we are also demanding from them to pay for the damages that they have caused, no? Babayaran nila po 'yon dahil hindi po tayo papayag na ganun lang na sisirain nila yung ating mga kagamitan at kunin lang nila, no? June, na ipaabot na rin daw sa Pangulo ang pangyayarang ito at paghahain ng formal na reklamo ang AFP sa pamamagitan ng DFA. Diyan mo ng latest, balik sa'yo, June. Oo, kasi samot-saring emosyon ang nararamdaman ngayon ng mga Pilipino, Ryan, diyan sa nangyari na yan sa ating mga sundalo diyan sa West Philippine Sea. Ryan, paano ba sila na-rescue naman ng mga kasama nila? Kasi sa binabalita mo, ito ay maliit na boat lang, motorboat. Sabi mo nga, outboard yung kanyang engine, Ryan. Paano sila na-rescue? Oo, June. Yung rigid hull inflatable boat na sinasakyan kung saan sumampa yung mga Chinese Coast Guard, inipit ito hanggang madala doon sa isang lugar, pagkatapos doon iniwanan, no? Dahil sira na nga yung bangka, dahil nga sira na yung makina, butas-butas na, at saka pa lamang nakaparating yung Philippine Coast Guard para i-rescue sila, at ito yung nasira na rib. At nandun lang sa lugar yung Philippine Coast Guard vessel, pero nasa malayo ito dahil nga sinusubukan ng AFP ang ibang mga approach dito sa paghahatid natin ng supply dito sa West Philippine Sea. June. Sinabi ba ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. na ito na yung pinakamatindi na ginawa ng Chinese Coast Guard o Chinese operatives diyan sa ating mga sundalo, Ryan? Oo, June. Sinawad nga niyang pamimirata itong ginawa ng China na ito dahil sobra itong kanilang ginawa, at nakikita natin sa mga nakalipas na araw, hinihingan natin ang pahayag ng AFP, tikom sila medyo hindi sila nagbibigay ng impormasyon. Ngayon lamang sila nagbitaw ng mga impormasyon na ganito, at nagiging maingat sila sa kanilang mga hakbang dahil sinasabi nga ni General Browner, ayaw natin na sumiklab sa giyera itong problema dito sa West Philippine Sea. O kasi parang gahibla na lang, Ryan, kasi kung mai-invoke ba talaga ng Pilipinas yung Mutual Defense Treaty, kasi pag-atake, armed attack ang sinasabi doon sa mga barko ng Pilipinas, Ryan. Binanggit din kanina ni General Browner Jr. na yung sinabi ng Pangulo na pagka mayroong isang nasawi dito sa West Philippine Sea, ay doon maaaring invoke yung Mutual Defense Treaty. Pero talagang nararamdaman natin kahit sa mga sundalo, talagang siyempre alam naman natin yan na well-trained sila sa pakikipaglaban, pero talagang nagpipigil sila. Kaya nga sabi ni General Browner, saludo ako doon sa mga sundalo at napigilan nila yung ganon, nakapag-resist sila na hindi sila gumaganti sa China ng gaya ng ginawa nila sa mga sundalo natin. June. Alright, maraming salamat, Ryan Lacanlale.